Irina, bilisan mo dyan anak. Naubos na ang adobo. Kumuha ka pa sa kusina bago magreklamo tong mga gutom na to. Wika ni Aling Pasing, ang amo ni Rina sa karinderyang iyon. Opo, Aling Pasing, sandali lang po. Agad na sagot ni Rina na nasa edad 22. Mabilis siyang kumilos, kinuha ang kawaling may lamang adobong baboy mula sa kusina at binuhos ito sa lalagyan sa harapan ng karinderya. Halos sabay ang pagbuga ng usok mula sa mainit na kawali at ang paghinga ni Rina sa pagod. Aba, parang hindi ka napapagod ah. Kanina ka pa dyan. Hindi ka pa kumakain, sabi ni Aling Pasing. Tipid na ngumiti si Rina. Sa totoo lang, pagod na talaga siya, pero ayaw niyang ipakita iyon sa ginang. Mamaya na lang po, Aling Pasing. Konti na lang po ang oras. Gusto ko pong matapos lahat. Mas okay po kasi magpahinga pagkatapos ng lahat. Nako, napakasipag mo talagang bata ka. Ikaw talaga ang paborito ko sa lahat ng naging assistant ko dito sa karinderya. Ikaw ang pinakamasipag sa lahat, dinaig mo pa ang iba. Sayang po kasi ang oras. Bawat sandali, may pambili ng gamot si mama. Kaya talaga pong sinisipagan ko, tugon ni Rina. Biglang napahinto si Aling Pasing. Huminga ng malalim bago muling nagsalita. Ay oo nga pala si Nena, kamusta na siya iha? Kanina po sabi ni JB, nahirapan daw pong huminga. Sabi ko, huwag kalimutang painumin ng gamot. Hays, kawawang Nena. Mahina na talaga ang puso nun. Yung ganyang sakit, hindi po pwedeng mapagod o ma-stress. Dapat laging may gamot. Kaya nga po, pinag-iigihan ko ang trabaho ko para kay mama. Hindi ka man lang ba napapagod? Tanong ni Aling Pasing. Siyempre po napapagod, pero sanay na po akong mapagod. Para kay mama, gagawin ko po ang lahat. Ayoko pong mawala siya sa akin. Habang abala si Rina sa pagsasali ng ulam sa mga plato, dumating ang suking si Manong Berting, ang jeepney driver na araw-araw kumakain doon. Rina, pakain nga ulit ng ginisang ampalaya pero dagdagan mo ng itlog ah. Malungkot ang buhay ko ngayon eh. Opo, Manong Berting, exercise din po. Oo, 2 kanin. Kapag malungkot kailangan busog, sabi nito, sabay tawa. Napangiti si Rina habang inaabot ang order. Sana lahat kayang mapawi ang problema sa 2 kanin lang, no? Aba, kung ganun lang kadali, baka puro kanina lang inaatupag ko, sagot ni Manong Berting, na ikinatawa rin ni Rina. Ngunit sa loob-loob niya, totoo rin iyon. Kung makakalimutan lang sana ng gutom at pagod ang mga problema, siguro mas madali ang buhay. Pagkalipas ng ilang oras, halos 9:00 na ng gabi. Nagsimula ng magligpit si Aling Pasing. Rina, mauna ka na. Ako na dito sa huling hugasan para makapagpahinga ka na rin at makauwi. Ayos lang po ako, Aling Pasing. Ilang plato na lang po to. Hay, batang to. Sige na nga. Pero huwag, huwag mong kalimutan tong pagkain ha. Sabay abot ng isang plastik ng pritong isda at ginataang gulay. Ay salamat po. Siguradong matutuwa si JB at si Mama. Ngumiti si Rina habang nakatingin sa ulam na pasalubong niya sa kanyang kapatid at ina. Kahit pagod, napangiti siya dahil kahit papaano, may maiuuwi siyang pagkain. Sige na, mag-iingat ka sa daan. Huwag kang dadaan sa may eskinita sa tapat ng tindahan ni Mang Fred. Madilim doon. Opo, Aling Pasing.
Salamat po ulit. Bitbit ang plastik at maliit na sobre ng sahod. Naglakad si Rina pauwi. Hindi kalayuan ang inuupahan nilang bahay. Isang katamtamang laki ng tirahan na kasya silang tatlo. Nandoon sa kwarto si JB, nag-aalaga sa kanilang inang si Nena. Pagpasok niya, nadatnan niyang gising pa si JB. Ate, may ulam ka? Tanong ni JB. Ngumiti si Rina at inabot ang dala. May ginataang gulay tayo. Paborito mo yan. Yay! Salamat ate. Lumapit siya sa kanyang inang si Nena na nakahiga sa lumang folding bed. Maputla ito at mabagal ang paghinga. Irina, nandito ka na pala anak. Opo ma, kumain na po ba kayo? Konti lang. Hindi ko kasi maubos eh. Medyo masakit ang dibdib ko kanina. Agad siyang naupo sa tabi nito. Uminom po ba kayo ng gamot? Uminom naman ako. Pero baka kulang na ulit yung stock natin. Sige po, bukas bibili ulit ako. May sahod na ako ngayon. Salamat anak. Alam kong pagod ka na sa lahat, lalo na sa akin. Pasensya ka na kung ganito ako. Mahina at hindi ka matulungan. Malungkot na sabi ni Nena. Yumuko si Rina at ngumiti. Ayos lang po ma. Basta para sa inyo ni JB, okay lang ako. Gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Habang kumakain silang tatlo, ramdam ni Rina ang saya sa simpleng hapunan nila. Isang platong gulay at 3 basong tubig. Pero puno ng tawa at kwentuhan. Ate, kapag yumaman ka, bibili ka ba ng kotse? Biglang tanong ni JB. Hindi na siguro. Mas gusto ko munang bahay para hindi na tayo nangungupahan pa. May sarili na tayo. Namilog ang mga mata ni JB. Tapos si Mama may sariling kwarto? Oo naman. Yung may aircon pa. Ay naku anak, ang mahal ng aircon, sabi ni Nena. Kaya nga, magtatrabaho pa ako ng maigi mama sagot ni Rina. Nagkatinginan silang tatlo bago sabay nang ngumiti. Sa isip ni Rina, gagawin niya ang lahat para matupad iyon. Makalipas ang ilang sandali, natulog na si JB. Si Rina naman ay nagligpit ng mga pinagkainan nila, habang ang kanyang ina ay tulog na rin. Habang naglilinis, napatingin siya sa mga gamot na nakaayos sa maliit na kahon, cardianotics, maintenance para sa puso ng kanyang ina. Mahal iyon. ChatGPT said, minsan, kalahati ng kinikita ni Rina ay napupunta lang sa gamot ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang maliit na kahon kung saan nakalagay ang mga gamot. Laban lang ma, gagaling ka rin po, mahinang bulong ni Rina sa sarili. Lumapit siya sa bintana at mula roon ay tanaw niya ang ilaw ng karinderya ni Aling Pasing sa malayo. Bukas pa iyon kahit hating gabi na, ibig sabihin, gising pa rin ang kanyang amo. Napangiti si Rina, isang tipid at pagod na ngiti. Sa isip niya, bukas na naman ay isa na namang araw ng pawis, amoy ulam, at pagod pero wala siyang reklamo. Para sa kanya, iyon ang tunay na sukatan ng pagmamahal. Ang piliin mong mapagod araw-araw para sa iyong pamilya. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik ang gabi sa inuupahang bahay ni Rina. Tanging ang tunog ng kuliglig at mahihinang ubo ni Nena ang maririnig. Sa labas ng bahay, malakas ang ihip ng hangin at may tumutulong tubig sa butas ng bubong. Tanda ng lumang yero at halos wasak na dingding. Nakaupo si Rina sa gilid ng papag, hawak ang maliit na sobre na naglalaman ng natirang sahod niya. Binilang niya iyon muli, umaasang baka nagkamali siya ng bilang. 30,
50? Ay Diyos ko, mahina niyang sabi. Kahit ulit-ulitin pa niya, alam niyang kulang pa rin. 3 buwan na silang hindi nakakabayad ng upa at kanina lang ay nagpaabot ng mensahe si Mang Kanor na gusto siyang makausap kinabukasan ng hapon. Kinabukasan, habang nagluluto si Rina ng lugaw para kina JB at sa kanyang ina, dumating ang matandang lalaki. Nakasombrero si Mang Kanor, dala ang maliit na ledger at isang envelope ng mga resibo. Na, tawag ng matanda. Agad siyang napatingin. Magandang hapon po, Mang Kanor. Magandang hapon din. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Rina, ngunit kabado siya. Alam niya na kung tungkol saan iyon. Sa labas ng bahay, sa may tapat ng ilog, naupo silang dalawa sa isang lumang bangkito. Kahit nasa edad 45 na si Mang Kanor, hindi siya mukhang matanda. Matipuno pa rin ang katawan, malapad ang balikat, at halatang sanay pa rin sa mabibigat na trabaho. May ilang puting buhok, pero hindi iyon nakakabawas sa dating niya. Bakas pa rin sa mukha ang kagwapuhan ng kanyang kabataan. Matangos ang ilong, maayos ang tindig, at may mga matang tila may taglay na lalim. Kapag ngumiti siya, lalong lumalabas ang kanyang kakisigan. Hindi siya mukhang masungit, bagkus may kakaibang aura ng lungkot sa mukha niya. Marahil dahil mag-isa na lang siya mula nang pumanaw ang asawa. Alam mo namang mabait ako sa inyo, di ba? Mahinahong sabi ni Mang Kanor. Napalunok si Rina at tumango. Opo, at nagpapasalamat po ako kasi ilang beses niyo na kaming pinayagang magpaliban sa bayad. Tumango si Mang Kanor. 3 buwan na, Rina. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon ninyo, pero kailangan ko rin ng bayad. Unfair naman sa iba na nagbabayad sa tamang araw, di ba? Alam ko po, Mang Kanor. Sige po, susubukan ko pong magbayad kahit paunti-unti. Pasensya na po talaga. Pinagkakasya ko lang po ang sahod ko sa pang-araw-araw na gastos at gamot ni Mama. Malungkot na sabi ni Rina. Rina, mahina ang boses ni Mang Kanor nang bigkasin ang pangalan niya. Kung hindi mo talaga kayang magbayad gamit ang pera. Nagpaikot siya ng tingin bago tumingin ng diretso kay Rina. Baka may ibang paraan. Kumunot ang noo ni Rina. Ibang paraan po. Natahimik si Mang Kanor. Hindi siya agad nakapagsalita, parang nag-aalangan. Pero halata sa mukha niya na may mabigat siyang gustong sabihin. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Rina, halatang kinakabahan. Tumingin ito sa kanya, matalim, diretso. Napalunok si Rina. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero matagal ko nang iniisip to at gusto kong mangyari. Sabi ni Mang Kanor, halos pabulong. Pasensya na, Rina. Nanlamig si Rina. Hindi niya alam kung bakit, pero parang alam na ng puso niya kung saan patungo ang usapan. Kung gusto mo, pwede kitang hindi singilin ng 1 taon. Napasinghap si Rina. Ha? Pero paano po yon? May kapalit? Malamig na sagot ni Mang Kanor. Tinikom ni Rina ang bibig. Wala siyang narinig kundi ang humahampas na hangin at mahinang paghinga niya. Anong kapalit? Pigil hiningang tanong ni Rina. Alam mo na siguro? Hindi agad siya nakasagot. Nakatitig lang siya sa matanda. Sa pagitan nila, parang may nabuo bigla na pader ng hiya at takot. Mamang Kanor, hindi ko po maintindihan. Nanginginig niyang sabi. 3 araw lang, Rina. Mahina, pero mariing sabi ng matanda. 3 araw na ibibigay mo sa akin ang sarili mo.
Wala ka nang kailangang isipin pagkatapos noon. Libre na ang upa ninyo buong taon, tapos bibigyan pa kita ng 5,000. Napatayo si Rina, hindi alam kung ano ang mararamdaman. Hindi ko po alam kung biro yan. Rina, hindi ako nagbibiro. Seryoso niyang sagot. Alam kong mahirap ang buhay niyo dito. May sakit ang nanay mo at may kapatid kang inaalagaan. Hindi ko to sinasabi para bastusin ka. Gusto ko lang, gusto ko lang may makasama at makatulong na rin sa'yo. Parang may bumagsak sa dibdib ni Rina. Hindi niya alam kung matatawa, maiinis o iiyak. Hindi ko po alam kung anong klaseng tulong yan, pabulong niyang sabi. Alam kong mali, pero matanda na ako Rina. Wala na akong pamilya. Gusto ko lang maranasan ulit ang langit. Pasensya ka na. Pero matagal na kitang pinagmamasdan at hindi ko na itatanggi. Naaakit ako sa simpleng ganda mo, Rina. Ang lakas ng dating mo at talagang nagiinit ako kapag nakikita kita. Seryosong sabi ni Mang Kanor, sabay kagat labi. Napapikit si Rina, pinipigilang tumulo ang luha. Hindi ko po kaya ang gusto nyo. Nakakadiri po yan. Ayoko po ng ganyan. Aalis na lang po kami kung hindi ako makakabayad. Matapang niyang sagot. Tumango si Mang Kanor pero halata ang lungkot at pagkadismaya sa kanyang mukha. Sige, hindi kita pipilitin, pero tandaan mo, sa susunod na linggo na ang deadline pag hindi ka nakabayad. At doon natigilan si Rina, ramdam ang malamig na hangin ng takot at pangamba na bumalot sa paligid. Mapipilitan akong iparenta ito sa iba, kaya kailangan niyong umalis kaagad. Pagkasabi ni Mang Kanor nyon, agad siyang tinalikuran nito. Pagbalik niya sa loob ng bahay, sinalubong siya ni JB. Ate, bakit po parang umiiyak ka? Wala to, JB. Napuwing lang si ate. Pero habang pinapanood niyang humihinga nang hirap ang kanyang ina sa kama, ramdam niya ang kirot sa dibdib. Nakikita niya ang mga mata ng kapatid niyang puno ng pag-asa. Pag-asang balang araw, magiging maayos din ang buhay nila. Unti-unting bumigat ang loob ni Rina. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa bahay ni Mang Kanor sa tapat. Nandoon ang matandang lalaki. Ang taong kanina lang ay inalok siya ng kakaibang paraan para makabayad sila ng upa. Bakit naman ganun na lang ang gusto niyang kapalit? Bulong niya sa sarili. Ganun na lang ba siya katigang kaya gusto niya akong tikman? Hayop na matandang yon. Pinagmasdan niyang muli ang kanyang kapatid at ang may sakit nilang ina. Alam niyang kung sa kariton sila matutulog, lalong mahihirapan si mama at baka lumala pa ang karamdaman nito. Kinuyom ni Rina ang kamao niya. Sus Mariosep namang kanurian, napakahalay naman niya. Pero anong gagawin ko? Wala akong perang pambayad ng utang. At ayokong lumala ang sakit ni mama, tanong niya sa sarili. Bumuga siya ng hangin at hinawakan ang dibdib. Maraming beses siyang napalunok habang iniisip ang alok ng matanda. Isang taong libreng pagtira at dagdag pang 1,000 piso. Malaking tulong yon para sa kanila. Pero nakakakilabot naman ang hinihinging kapalit ni Mang Kanor. Diyos ko, Marimar! Makakaya ko bang tikman ang kulubot na talong? Mahina niyang bulong sa sarili. Lumipas ang ilang araw. Tahimik ang gabi sa inuupahang bahay ni Rina. Wala kang maririnig kundi ang mahinang ugong ng mga kuliglig at ang paghinga ni Nena sa papag. Si JB ay mahimbing na natutulog sa tabi nito, yakap pa ang laruan niyang sasakyan. Regalo ni Rina
noong Pasko. Pero si Rina, gising pa rin. Nakatingin sa kisame, sa mga bitak na para bang nagiging tanong sa isip niya. Sa isang sulok, naroon ang maliit na kahon ng gamot ng kanyang ina. Kalahati na lang ang laman. 3 araw lang daw niya akong babakbakin, tapos 1 taon kaming ligtas sa upa, at may cash pa, bulong ni Rina na papailing. Malakas pa kaya ang tuhod ng matandang yon? Kaya pa ba niya talaga akong bakbakin? Bumuntong hininga siya. Sa tuwing maiisip niya iyon, hindi niya maiwasang mandiri. Kahit sabihin pang medyo disente si Mang Kanor, matanda na ito, kulubot na ang balat pati ang patola. Hindi niya inakalang darating siya sa ganitong sitwasyon. Pero paano kung iyon lang talaga ang paraan para hindi mapalayas ang pamilya nila, para may matirhan at para may pambili ng gamot ni Mama? Hay, buhay, susme, bahala na! Bulong niya muli. Kinabukasan, hapon pa lang, kabado na si Rina. Kanina pa siya paikot-ikot sa labas ng bahay. Day off niya, kaya naghugas siya ng plato at naglaba. Pero halata sa kilos niya ang pagkabalisa. Si JB ay naglalaro sa labas, samantalang si Mama ay tahimik na nakahiga sa papag. Anak, parang ang tahimik mo ngayon ah. May problema ba sa karinderya? Tanong ni Nena. Wala po, Mama. Pagod lang siguro ako kakalinis. Pero okay lang po ako. Huwag mong pabayaan ang sarili mo ha. Alam kong mabigat ang pasan mo, pero hindi mo kailangang tiisin lahat. Kapag hindi mo na kaya, magpahinga ka rin anak. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Sa mga salitang iyon, gusto na niyang umiyak. Kung alam lang ng kanyang ina kung anong desisyon ang iniisip niyang gawin mamayang gabi. Bandang 9:00, nakatayo na siya sa labas ng bahay nila. Ilang hakbang lang, nandoon na ang bahay ni Mang Kanor. Isang simpleng sementadong bahay, maayos at malinis. May ilaw pa sa veranda, tanda na gising pa ang matanda. Huminga ng malalim si Rina. Inayos ang suot na lumang blusa at pantalon bago nagtungo sa bahay ni Mang Kanor. 3 beses siyang kumatok. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng kape at lumang pabango. Rina! Bati ni Mang Kanor. Ngumiti siya ng alanganin. Pwede po ba tayong mag-usap? Napatingin si Mang Kanor, bahagyang nagulat pero agad siyang pinapasok. Sa loob, makikita pa rin ang mga lumang litrato ng asawa nito sa dingding. Magkasama sa bukid, magkasama sa karinderya. Umupo siya sa lumang sofa, habang si Mang Kanor naman ay naupo sa tapat niya. Bakit ka na parito? Tanong ng matanda. Tungkol po sa sinabi nyo, sa alok nyo sa akin. Napatingin ang matanda sa kanya. Hindi na kailangang ulitin pa ni Rina kung ano ang tinutukoy niya. Pumapayag po ako, matapang niyang sabi. Sigurado ka ba dyan? Tanong ni Mang Kanor. Tumango si Rina kahit nanginginig ang kamay. Para kay Mama, para kay JB, sana tuparin niyo po ang mga sinabi niyo. Tumagilid ang tingin ni Mang Kanor sa kanya. Kita sa mukha nito ang halong pagkagulat at pagkabigla. Hindi ko gustong mapilitan ka lang. Mahina nitong sambit. Hindi niyo po ako pinilit. Gusto ko po ito para sa pamilya ko. Ibig mong sabihin, ngayong gabi mo, balak umpisahan. Bukas po ng gabi, mahinang sagot ni Rina. Tumango si Mang Kanor ng mabagal. Sige, kung yan ang desisyon mo, ako na ang bahala sa lahat. Tumayo si Rina at nagpaalam na aalis.
Huwag niyo lang pong sanang sabihin sa iba, pakiusap. Hindi ko ipagsasabi kahit kanino, tugon ng matanda. Pero sana maintindihan mo, Rina. Gusto ko lang namang maging masaya kahit minsan, kaya ito ang inalok ko sa'yo. Ngumiti si Rina ng pilit. Paglabas niya ng bahay ay napahawak siya sa dibdib. Parang mabigat ang hangin at umiikot ang paligid. Hindi pa man nangyayari ang lahat, pero hindi niya maiwasang madismaya sa sariling desisyon. Kinabukasan, pag-uwi ni Rina ay agad niyang inasikaso ang kanyang ina at kapatid. Pagsapit ng hating gabi, tulog na ang dalawa. Ang kanyang ina ay mahimbing na at si JB ay yakap ang unan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ilang beses pa siyang tumingin sa kanyang ina. Patawad po sa gagawin ko, Mama. Pero ito lang po ang alam kong paraan para makasurvive tayo. Sinuot niya ang lumang sweater, bit-bit ang maliit na panyo at tahimik na lumabas ng bahay. Maliwanag na ang bahay ni Mang Kanor. Alam na nitong darating siya. Bawat hakbang ni Rina ay mabigat. Parang gusto niyang umatras. Tama ba to? Wala na talagang ibang paraan. Sana kayanin ko ang gabing ito, bulong niya sa sarili. Nang nasa harap na siya ng pinto, marahang kumatok si Rina. 3 katok. Pagbukas ng pinto, lumabas si Mang Kanor, nakasuot ng simpleng sando at pantalon. Nagkatinginan sila. Huminga ng malalim si Rina bago pumasok. Nakaupo si Mang Kanor sa kahoy na silya sa tapat ni Rina. Tahimik ito at tila nag-iisip kung dapat bang ituloy ang napag-usapan. Si Rina naman ay nakatayo lamang, hawak ang laylayan ng lumang sweater, pilit pinipigilan ang panginginig ng mga kamay. Sigurado ka na ba talaga, Rina? Tanong ni Mang Kanor. Hindi siya agad nakasagot. Tumitig muna siya sa sahig bago dahan-dahang tumango. Oo, pwede pa nating ayusin sa ibang paraan kung gusto mo, kung kaya mo pang magbayad gamit ang pera, sabi ng matanda. Umiling si Rina. Hindi ko po kaya. Wala po akong pera. Sabi niyo po, 1 taon kaming makakalibre ng upa at may tulong pa kay Mama. Muling bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Ramdam ni Rina ang kabog ng dibdib niya. Hindi kita hinuhusgahan, Rina, sabi ni Mang Kanor. Alam kong ginawa mo to para sa pamilya mo, hindi dahil gusto mong sumikat o magpakasaya. Naiintindihan ko yan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Huminga ng malalim si Rina, inangat ang ulo at tiningnan si Mang Kanor. Simulan na po natin, mahinang sabi niya. Sandaling nanahimik si Mang Kanor bago sumagot. Sige! Kung yan talaga ang gusto mo! Dahan-dahan siyang lumapit kay Rina. Kita sa mukha niya ang halong kabiguan at awa. Sana maintindihan mo, hindi ko balak saktan ka. Gusto ko lang makatulong. Tumango si Rina. Hindi na siya umiwas. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon at ang takot na bumabalot sa kanya. Sa halip ng mga salita, tanging katahimikan at bigat ng gabi ang bumalot sa buong paligid. Sa mga sandaling iyon, humigpit ang pagkakahawak niya sa laylayan ng kanyang sweater. Sa loob-loob niya, pinangako niyang pagkatapos ng gabing ito, babangon siya, maghahanap ng ibang paraan, at hindi na muling dadaan sa ganitong sitwasyon.